Tungkol saan po ba ang pelikulang Pugon at ano po yung inspirasyon nyo kaya nyo po ito nagawa? Yung Pugon, isa itong uri ng child labor na storya. Pero ito, hindi ito yung storya na nasa minahan o pinagbubuhat ng pagkarami-raming bato sa kabundukan o kaya bata na pupunta sa magiging prostitute. Hindi ito yung kwentong ito. Ito yung kwento na possible naging kalaro mo ng bata, possible naging kaibigan mo o naging kasambahay mo. Ito yung kwento na nagiging normal lang sa Pilipinas, lalo na sa amin sa mga probinsyano kagaya namin. Yung kwento na ipiniprenda ang kanilang anak para maghanap buhay at yung kanilang mga sweldo inutang na ng magulang. So marami siyang muka na may mga muka na hindi na makauwi, may mga muka na hindi na makabalik sa kanila. May mga mukha na kunwari pinag-aaral pero kinakatulong na. Gusto ko siyang ipakita na hindi porket child labor, parang prostitution na agad, ganoon na agad. Ito yung kwento ni Pugon. Pugon is para siyang oven eh. Meron kang tinapay na niluluto. So depende kung paano mo lulutuin. Pag nagkamali ng chef, sunog ang tinapay. Pag magandang pagkakaluto, magandang kakalabasan. So yun yung kwento ni Pugon. Ayan, thank you Direk. At least meron na po tayong idea ng movie storyline. So shoot na po tayo mga kaibigan sa ating mga kaibigan sa press. The first question will come from Mr. Bobby Requentina, Entertainment Editor of Manila Bulletin. Bobby? Magandang hapon po. Kay Direk muna. Direk, you mentioned na parang based sa reality din tong pelikula na to, no? May naputol yata yung... Opo, parang hindi ko po na. Hello? Hindi ko po nakuha yung huling sentence. Sorry. Hello? Kung may, yun nga, kung base ho ba ito sa tunay na pangyayari, ito nga, pelikulang ito? Inspiration siya. Sir Bob, meron akong I'm sorry, parang kasambahay na hanggang ngayon nagtatrabaho pa sa amin. So, nung bata pa siya, kasama namin siya nag-aalaga sa amin, kambal kasi kami, tapos hindi na siya nakapag-asawa. Yung sweldo niya, dinadala sa magulang. Ngayon, namatay na yung magulang niya. Ngayon, yung sweldo niya, dinadala sa mga kamag-anak niya. So sabi ko, Sean, bakit yung sweldo mo sa kanila napupunta? Sabi niya, hayaan mo na, okay naman ako sa inyo. Tapos marami siyang mga kasamahan din nung bata pa. So nung inalam ko, nasaan yung mga kasama mo nung bata na naging kasambahay din? Yung iba okay, yung iba hindi. Para lang normal sa buong buhay namin na gano'n, parang normal lang. Okay. Yun yung ano, it's not based on true story pero yung hugot ko realidad talaga, Sir Bob, realidad. Na pinanggalingan. Okay, thank you Direk. Kay naman po. Jassy, nung in-offer sa'yo itong pelikula ito na ganito ang tema, ano yung initial reaction mo? Ako naman po, nung una ko po talaga nabasa yung script na sabi po, ganito nga po yung project ko. Sobra po akong natuwa na kinabahan kasi yun nga po, iba po yung storya niya, iba po siya sa mga alam kong istorya. Pero thankful naman po kasi mas liwanag po nila sa akin ng mabuti na doon ko po pinaka nagustuhan yung storya kasi meron po tong aral. Kaya tinanggap ko rin po talaga tong project na to. Paano mo siya pinaghandaan? Ako po, nagtanong po ako, nag-practice po kami kung paano gumawa ng tinapay. Nagtanong-tanong po ako paano ba yung buhay ng isang tagagawa ng tinapay nung
yun, sa nagturo po sa amin, tinanong ko po siya kung ganito po ba, tama po ba na ano po yung feeling ng gumagawa ng tinapay? Ano yung feeling na nasa initan ka buong maghapon na yun lang yung ginagawa mo? Ganun po yung ginawa namin. Okay, thank you, Justin. Last question na ba kay Mr. Soliman? Sir, first time niyo po bang gumanap ng ganitong klaseng role and paano rin po pinaghandaan yung role na to? Yung role na to kung ilang beses na ganito. Meron na kasing maraming role na range yung mental health na nagampanan ko. Pero ito kasi yung parang ako bilang karakter na parang nasa pugon din ako yung merong kasi yung sa pugon, di ba, pag meron kang hinulma, tapos ilalagay doon, kailangan mo timplahin. Ako sa loob, hindi na ako makalabas sa pugon ng aking pagkatao. Okay, salamat po and good luck po sa movie. Thank you po. Nasunog. Salamat po. Okay, from Manila Bulletin, ito naman po. Punta tayo sa Philippine Star. Our next question is from Charmy Joy, Magulong of Philippine Star. Charmy? Hi, good afternoon. So yung question ko, this is for everybody. Kasi ngayon, child labor is on the rise, fueled by the pandemic. So what are your thoughts on kids na these days that are forced to do work, in order to make ends meet, lalo ngayong pandemya? Sa lahat ng cast yan, Charmy, gusto mo? Or kay Derek muna? Ay, yes, pwede kay Derek muna. Derek muna, followed by Dara. Ang ganda ng question eh. Pag nasagot ko parang pang Miss World ito pag-isip. Pero ang ganda. Dalawa po yan eh. Minsan kasi, gusto kong sisihin yung mga tao na hinihila yung mga anak nila para sa child labor, para makapagtrabaho. Pero ang purpose kasi ng child labor, lalo yung magulang, para kumita, para mabuhay sila. Minsan, yung mga bata, sila na rin kasi ang nagpipresinta, sila na rin ang gumagawa ng paraan para mabuhay yung magulang nila. So, sa kahirapan, yung oportunidad para kumita at sa demand, pag binalansi mo, pag gumamit ka ng sukatan, parang tama. Pero sa sukatan natin, sa sistema natin, sa batas natin, mali. So, ang akin lang, pag pareho ang consent, mali talaga. Pero hindi naman lahat ng mali is morality right at saka morality wrong. Siguro, kung pinwersa ang bata na gawin to, mali yun. Pero correct me if I'm wrong, lahat ito, basta child labor, mali. Pero dahil sa sistema natin, dahil sa pangangailangan, yung mali, nagmumukha ng tama. So yun lang yung stand ko doon. Opo, yun lang po yung stand ko doon. Siguro may we hear from Andrea. Anong opinion mo doon sa tanong ni Charmy? Please unmute. Yeah. So, similar to what Direk said, because ako din po, somehow I experienced it myself at a very young age. Parents got separated. Di naman super ganun kabata katulad ng iba, pero in my own experience na I was barely 18, medyo nagsimula na po akong mag-artista. Siguro innate na rin para sa ating mga Pilipino na una natin ang pamilya natin more than our own well-being, di ba? And at an early age, nasasabak na tayo sa mundo and we'll try to contribute to the family. So, yeah, and there are
millions of children that are going through the same. I cannot judge the parents because sa kahirapan ng society natin, there are so many factors. So it's a sad fact of life, but I guess it's the Filipino in us, that we really want to reach out and help our family. Thank you. Andrea, maybe si Sir Sol? Ako sa aking opinion at sa aking pag nakakakita ng ganong sitwasyon, inaalam ko kasi kung ano ba yung ito bang pagtulong ng mga bata sa kanilang pamilya ay dahilan ng kanilang mga magulang. Sinabi nga ni Direk, merong ganong merong ganon sa mga Pilipino na yung tutulong ka sa yung ina pag ama o kaya sa gawaing bahay, kung sa ekonomiya nakita nila sila'y namumulot ng kalakal para makatulong. Pero sa una kasi, parang nakikita ko laro lang doon sa mga bata. Pagtitinda ng sampagita, tapos nag-ano lang sila. Minsan nakikita mo, nagsasayaw-sayaw . So, sa una, parang laro lang sa kanila. Pero yung pag bumabad ka na dun sa katagalan ng ganon, hindi naman sila pinipilit magtrabaho, hindi naman forced na child labor. Yung pag nakita sila ng mga manulat na o kaya periodista o lalo ng mga galing sa ibang bansa, ang tingin nila child labor. Pero iba yung kultura natin . Meron tayo yung maski yung isang bata, yung pananaw niya, ako'y makatulong sa home economics. So, hindi nga nanggagaling doon sa magulang kung kusa ng bata . So, yun lang yung sa aking obserbasyon. Okay. Siguro point of view nila mga bagets. Siguro si Jassy. Ako naman po talaga, nung nalaman ko nga po about child labor to, naisip ko na sobrang blessed ko pala na hindi ko na-experience. Yung na-experience ng ibang bata na kailangan agad nilang magtrabaho sa murang edad para mabigyan ng pangkain yung pamilya nila, yung mga magulang nila. And gaya naman din po nang sabi nila direct, may iba-ibang dahilan naman po yung family nila, yung bata, kung bakit nila ginagawa yun. And wala naman po siguro ako sa katayuan para i-judge kung bakit kailangan agad pagtrabahuhin yung bata, na kailangan agad may experience ng bata yung ganong pangyayari. Pero kung ako po may sasabihin ako sa mga biktima ng child labor, gusto ko sabihin sobra po akong proud sa kanila kasi nakakaya po nila yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba sa murang edad. Yun po. Si Bamboo? Bamboo B. Yes po. Yung child labor po kasi is parang may two types po talaga siya . Yung mga family members po na pinipilit, and kapag hindi nakakuha ng sapat na income is tino-torture nila yung anak nila or something, and that is really at unpleasant po, di ba? And nakakaawa po. Pero meron din naman po yung mga namumulat sa realidad na gusto nila magtrabaho is para makatulong sila, yung pusang loob nila. And for me, siguro pampalubag loob na lang yun sa family nila, and mas okay yun kaysa dun sa fino-force sila ng family nila, and sinasaktan pa sila kapag di sila nakakakuha ng sapat na income. So naaawa ako dun sa mga ganun po. Okay, last baget, si Cassie. Cassie? Yes po. Sa akin po is mahirap po talaga. Pero po,
Ikaw. So, Pero po, baka dalawa ang gadget. I-off siguro yung isang volume. sa akin po siguro mahirap po, pero po kung makakatulong naman po ako sa magulang ko, gagawin ko po personally. Yan po. Thank you po. Ayan, Charmy. Ayun. Thank you for sa inyong mga insights tungkol sa child labor. So yung second question ko for Miss Andrea. So how does it feel to be back filming again? And kamusta naman yung bakasyon mo dyan sa Boracay? Actually, sinunod naman na po namin to while back. But anyway, I have been receiving naman offers, guesting. And I'm so fortunate that like right in the middle, because I'm with Viva. So I get asked sa GMA and also ABS. I just had to turn down a few shows because as of the moment, nandun po ako sa process ng egg harvest, IVF. So may mga instances na talagang masakit man sa loob ko. I was supposed to be part of Broken Marriage Vows with ABS-CBN, Dreamscape. But I had to beg off because of that. But naipasok naman nila ako sa isang guesting sa hindi Huwag Kang Mangamba, am I right? With Andrea Brillantes and Ian Veneracion also papasok din po. But I'm very fortunate naman na kahit paano, kahit na tumatanggi ako sa iba, meron pa rin dumarating. And it's shorter. That's important kasi for me dahil wala, yung sa anak ko nga, dahil nga sa pinagdadaanan natin, nahirapan akong alagaan yung anak ko because wala akong mapag-iiwanan. So, yeah. And your second question is? How's your vacation? How's the vacation in Boracay? Wonderful. Kahit po habagat, binabagyo po yung hotel namin. But, ini-enjoy na lang po namin yung moment, especially with my daughter because nga siya yung pinaka-affected with this pandemic, and whenever we get this chance talagang we make the most out of it. Kay Sir Soliman. Yeah. Sir Sol, hi! Kamusta? Buti. Ayun. Tanong ko lang, na-shoot mo ba tong film na to, yung Pugon, before or after kang umalis papuntang Romania? Bago pa. Bago ka. Oo. Hindi, kasi yung question ko po is, ano po yung mga take home nyo or take away nyo from the experience in Romania in terms of production? At saka yung sana yung gusto nyong ma-adapt na rin dito sa Pilipinas na natutunan nyo doon? Pa-share naman. Oo naman, sige. Sharing. Sharing. Oh. Okay. Kasi nagkausap din tayo sa Romania, sa Bucharest. Tapos sinasabi ko nga sa iyo na doon bago mag-shoot, kasi full length nga, may 2 linggong ensayo. Una tungkol sa script, parang may dramaturgy. Tapos pangalawa, pagpunta namin sa actual set, merong rehearsal for the camera tsaka sa ilaw bago mag-shoot. Ito naman kasing ginawa namin na Pugon ay short film. Pero kung maaari kong imungkahi din kahit short film, meron kang 1 o 2 ensayong rehearsal para magkaroon na kayo ng tapestry nung number 1, your director, the script, your co-actors, the crew, o meron sa actual set tsaka yung sa camera. Yun lang ang gusto kong i-share ba. Ano po yung na-enjoy nyo sa paggawa nitong this particular film, yung Pugon?
kung baga sa pagkain, may lutong bahay. O, yung paggawa namin dito, parang lutong bahay. Masayahan. Yung parang nasa isang bahay lang kami, nagpuntahan, tapos hindi yung paano kung parang hindi kami pumasok sa isang restaurant na merong may waiter, ganun yung atmosphere. Thank you, Sir Sol. Tatanong ko din yung same question kay Andrea. Kung ano yung na-enjoy niya dito. Kasi kanina agree siya kay Sir Sol. Andrea? I guess ang na-enjoy ko sa paggawa ng mga indie films is the fact that you just focus on your craft, you focus on talagang, yung creative side of everything, and walang masyadong mga egos. Alam mo naman, pagka just, I mean, you know what I mean, like walang mga ganong issues. So, star complex ka. Walang mga ganon. Dali mo yung sarili mong cup. Naputol yata si Andrea. Yeah. Oo nga. Magtatanong na lang muna ako kay Derek. Because I also started in indie movies. So. Andrea, naglalag ka. Yeah. Oh, sorry. Ayun. Paulit na lang yung sagot. Wala kami narinig. Naglalag siya, Mel. Oo nga. Siguro yung last part lang, Andrea, yung sinabi mo. Naglalag. Baka bumabagyo na. Naman. Oo. Sige, si Direk Gabi na lang muna. Sige, si Direk. Direk Gabi. Ayan. You mentioned, kasi kanina na ba natanong tungkol sa child labor? And in this film ba, kasi yung mga produkto ng isang director reflects kung ano yung views mo. Ito ba, meron ka bang stand on the issues na natackle? Like, yun nga, child labor, and also parang may hint na child molestation. Tama ba, Direk? Did you make a stand in this film sa mga issues na to? Yeah. Ma'am, yung background ko kasi sa news. So, I'm a director in Ulang Hirit for a very long time. So, parang sa amin sa GMA, kami ay binugbog na kailangan balanse. Pero, dahil filmmaker ako, binigay ko talaga sa audience yung stand ko dito. Pero binigyan ko rin siya ng kabalansin nito. So, may bias ng konti kasi it's my film. Pero I'll make sure na mag-isip din yung mga tao dun sa pagbabalansi ko dun sa issue na pwede mong sagutin sinong may kasalanan. Pag nasagot mo kung sinong may kasalanan sa child labor dito sa film na to, may kasunod kang tanong, tama ba yung sagot ko na siya lang ba talaga ang may kasalanan? So, yun po. Balanse naman siya. Hindi naman talaga siya na I know where you're coming from. May mga filmmaker na dahil itong stand ko, ito na to, tutok na to, ipapako ko to. Ito nagpako ako, pero yung pagkakabaon, pwede ka pa rin mag-isip kung nasaan ang pagkukulang. Para may time din yung audience ko na kung may movement siyang gagawin para makatulong sa problemang ito. Kasi this is a statement film hindi to ordinaryong film na ma-entertain ka, tapos isip ka ng konti, tapos na. This is a statement film. Ikaw na manonood, may chance ka rin na tumulong para mabago yung problema. Sana nasagot ko, I'm sorry. Ganda. Direk, bakit mo naisipan isali siya sa Cinemalaya? Siyempre, Cinemalaya. Wala sigurong director na kagaya ko, na lalo yung mga nagsisimula na hindi nangarap kasi lahat naman ng almost all sa kasalukuyan na lahat galing sa Cinemalaya, yung magagaling na director, yung magagaling na scriptwriter, yung magagaling na
ng mga artista. So, ang sarap lang ng ang sarap lang ng pakiramdam na nakasama ka. Kasi bago ka makasama, may mga proseso yan, daming nanonood, magsasabi na, pwedeng ipasok, pwedeng hindi ipasok. So, yun lang. Padalawa, maraming filmmaker ngayon na nagkikita ng view ng isang director. Gusto ko sa mga kapwa ko filmmakers sa industriya, pag nakita yung pelikulang to, pwede lang sabihin na pwede pala akong gumawa ng statement film, kaya ko palang sabihin yung prinsipyo ko sa pelikula. At pag marami yung nakagawa nun, mas marami kaming maitulong sa ekonomiya natin, marami kaming maitulong sa point of view ng ibang mga taong manonood na sooner or later makakatulong din sa bayan natin. Ayun po. Pahabol lang sa iyo, Direk, kasi hindi yata to for competition. Yes. Oo. Meron akong isang for competition pero hindi siya nakapasok kasi bawal yon kasi nakapasok na siya sa Kisumbing Eskandar Film Festival. So yung ang mga abo, pareho ring CCP yung nag-i-spearhead. Pero ito pong Pugon for Indie Nation talaga yung target namin dito. Okay. Thank you po, Derek. Balikan ko lang po si Andrea. Hello po, Miss Marinel. Yun, yes. Oo, kasi hindi namin narinig yung answer mong last part. Yeah. So, I was saying that, syempre nung nagsa-start din po ako sa pag-aartista, talagang puro ko indie movies. So, it is a very, I love doing indie movies because yun din po ang pinanggalingan ko. Doon din po ako nag-start. As a matter of fact, yung isa rin pong ginawa ko rin pong indie movie, pumasok din sa Cinemalaya yung Romeo and Juliet. So talagang malapit po sa aking puso ang paggawa ng mga indie movies. With Mylene. With Mylene, yes. Andrea, kasi kanina na-mention mo yung egg harvest and IVF. Oo, na-pick yung interest ko. Pwede ka pa mag-share about that? Nako, ano pa bang nyo? Nandiyan si Miss Alice Dixon, lahat na nagpapanik. I'm not gonna bore you with my reproductive history, but bottom line, medyo I'm in my early 40s, so I cannot have a baby normal way, so yun na yung last resort. I've been doing a lot of yung process ba ng to have another baby, and medyo nabugbog yung nakakabugbog sa katawan, nakakabugbog sa emotion, sa lahat-lahat, no, with all the the medicines that I've been taking, and unfortunately I cannot work that much that well. So yeah, that's what I mentioned earlier, that it's been a while since I've been out. It's because of that. Pero emotionally, you're prepared naman kung anong mangyari sa yes. I'm very fortunate. I have Bea. Maraming dumadaan sa ganito na they don't even have just even a child. But I'm fine. Kung anong ibigay ni Lord, I'm fine. But at least I can say that I tried. Yes. So for the last time, because I'm very, very young. Yeah. Thank you. Thank you, Miss Marinel. Thank you po. Meron pa kay Jassy. Go. Jassy. Tanong ko lang po, kung nagkaroon ka ba ng second thoughts in accepting this, yung mga ganitong klaseng tema ng film. At saka, paano ka namulat nitong film na to ni Direk Gabby? Sa first question niyo po, hindi naman po ako nagkaroon ng second thought na i-accept tong project na to, dahil sa una pa lang po, sobrang na ako natutuwa kasi magagawa ko yung gusto ko. At the same time, sa film na to, may matutulungan ako kasi may mga lessons na ipapahiwatig tong film na to. Kaya hindi naman po ako nagkaroon ng second thought dito. And sa second question naman po, ano po uli yan?
paano ka namulat nitong pelikulang to? Kasi nga, di ba, sensitibo yung tema niya. Yes. Well, po, mga realization. Mas lumawak lang po yung pag-iisip ko sa mga gantong usapin like yung child labor po. Mas naintindihan ko po siya kung paano siya nangyayari, kung paano siya ginagawa. Na-realize ko po nga, gaya na sabi ko kanina, na sobrang blessed ko talaga na hindi ko na-experience yung mga gantong bagay. And at least po dito sa film, kahit scripted or na feel ko po na isa rin po akong biktima ng ganon. Kaya sobra po talaga ako natutuwa na tinanggap ko tong project na to.